Hello, hello. Bigla akong nag-live. Yan. Bigla akong nag-live. Kasi naguguluhan ako eh. Tulungan nyo nga po ako. Magulo tong nangyayaring to dito sa, sa usapin na to eh, no? May papadinig ako sa inyo ha. Sabihin nyo po kung sino yung mali dito. Si Senator Marcoleta ba? O si Senator Erwin Tulfo? O si Secretary Boying Remulla? Hindi ba? O, pakinggan nyo ha. Teka, ayan. Ay, hindi ko na naman pala na-i-on. Ano ba yan? Wala nga. Teka. Ano ba yan? Teka po. Tayo pong mga nanonood ay hindi tayo dapat mamali. Kailangan mapakinggan natin kung ano yung tama, hindi ba? Huwag po ninyong babaguhin Yan. ang batas, Mr. Secretary. Hindi po batas ang pinag-uusapan. Wala ho tayong pakialam sa batas na yan. Sometimes, you have to bend the law to be able to please the people. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Am I right, Secretary Remulla? Mas mataas daw ang tao kaysa sa batas. Sometimes we need to bend the law. Oh, my gulay. Para ma-please mo yung tao, ibe-bend mo yung batas? Hindi, tama ba yun? Tama ba? Bakit kailangan mong i-bend yung law, yung batas, para lang ma-please mo yung tao? Hindi ba dapat pairalin mo yung batas para maging malinaw at maging maayos ang isang yung nasasakupan, yung isang lugar, yung bansa, yung bayan, hindi ba? Parang magulo to, di ba? Lagi sinasabi, walang mas mataas sa batas. Umpisa pa lang nung nilikha ang mundo, may batas na, di ba? Yun yung sinusunod. Yun yung ipinatutupad. Pero bakit ngayon sinasabi ni Senator Erwin Tulfo, sometimes we need to bend the law para daw ma-please yung tao. Naku, mahabang talakayan to pagdating ng pagkatapos itong Senate hearing na to, ng Blue Ribbon. Mahabang talakayan to sa mga vloggers. Matutulog na kasi ako eh. Diba? Hating gabi na dito sa Amerika eh. Kaya lang hindi kasi ako mapakali. Pakiramdam ko mali yung natutunan ko sa eskwelahan. Kasi ang natutunan ko, no one is above the law. Hindi pwedeng mas mataas yung tao kaysa sa batas. Ano susundin ng mga tao, di ba? Pero ito ngayon, si Senator Erwin Tulfo, sinasabi niya, sometimes we need to bend the law. Pabalaktutin mo yung batas? Tama ba yun? Tama ba siya? Mali ako? Ikaw, ano yung pagkakaalam mo? Tama bang baluktutin ang batas? Hindi ba? Hindi ba ang batas ay batas, dapat ipatupad para magkaroon ng kaayusan. Pero kung ikaw ay isang mambabatas na sinasabi mong sometimes we need to bend the law, ay, naguguluhan ako sa iyo. Hindi ba? Bigla ako nag-live. Matutulog na ako eh. Hindi ba? Talagang hindi ako mapakali. Ikaw ba? Okay sa'yo? Sometimes daw, baluktutin mo yung batas. Sometimes daw, binabaluktot talaga yung batas. Ano ibig sabihin ni Senator Erwin Tulfo at sinabi niya to? O yan ha, pinarinig ko sa inyo. Parinig ko nga uli. Binidyo ko talaga siya. Diba?
Ito siya, oh. You said the law Yan. didn't come before. Wala nga po sa batas eh. Huwag po ninyo babaguhin ang batas, Mr. Secretary. Hindi po batas ang pinag-uusapan. Wala ho tayong pakialam sa batas na yan. Sometimes, you have to bend the law to be able to please the people. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Am I right, Secretary Remulla? Agree kayo? Mas mataas daw ang tao kaysa sa batas. Kung mas mataas ang tao kaysa sa batas, kaya siguro wala silang sinusunod na batas ngayon, di ba? Ano ba umiiral ngayon na batas sa Philippines, di ba? Pilipino ko eh. Kahit nandito ako sa Illinois, USA, Pilipino pa rin ako. Ang tanong ko na ngayon ito, mga senator o Senator Erwin Tulfo, ano po ba yung mas mataas? Yung batas o yung tao? Diba? Kasi, kung mas mataas ang tao kesa sa batas, bakit kailangan sumunod pa yung mga tao sa batas? Mas mataas pa tayo sa batas di ba? So, bakit pa? Bakit pa pairali ng batas? Kung hindi dapat pakinggan ng mga tao at dapat binabaluktot. O di ba? Magulo to. Hindi ako magaling na tao. Hindi ako mahusay. Pero ang alam ko, no one is above the law. Kung yun yung sinasabi ni Senator Erwin Tulfo, aabangan ko. Pagkagising ko ng umaga bukas, hahanapin ko agad yung mga vloggers, yung mga abogadong vlogger. Si Atty. Neil Abayon. Abayon? Oo, hanapin ko 'yon. At saka si Batas. Nakakalimutan ko tuloy yung pangalan nun. Oo, di ba? Aabangan ko yung mga reactions nitong mga abogado na to sa sinabi ni Senator Erwin Tulfo. Kasi hindi ako nag-agree. I don't agree with you, Senator Erwin Tulfo, na mas mataas ang tao sa batas. No one is above the law. Kahit presidente. Ang presidente, untouchable yan habang siya ay presidente. Pero pagbaba niya bilang presidente, hahabulin siya ng batas. O diba? Sino ngayon ang mas mataas? Yung presidente o yung batas? Binibigyan ng immunity ang mga presidente. Kaya hindi yan nagagalaw eh. Gumagawa sila ng mga hindi maganda, hindi sila magalaw. Pero pag wala na sila doon sa posisyon nila, kumikilos na yung batas. Diba? Yun ang alam ko. Hindi ba alam mo? Sige, matutulog na ako. Matutulog na ako talaga. Sumasakit yung ulo ko. Sakit sa ulo tong senator to. Abangan ko yung mga reactions niyo. Yung mga reactions ng mga vlogger. Ayun, si Atty. Libayan. Yung isang magaling na abogado. Magandang magkomento yun si Atty. Libayan. Yung isa naman, meron ding magaling. Si Atty. Neil Abayon. O, diba? Mga magagaling yan. Panoorin nyo sa YouTube. Balitaktakan to. Tignan nga natin kung tama ako. Kasi ang alam ko, tama yung alam ko. No one is above the law. Hindi mo pwedeng baluktutin ng batas. Hindi pwede. Away na lang tayong dalawa. Legal is legal. Parang legal wife. Kahit matagal mong kasama yung kabet, bandang huli, wagi ang legal wife. Marami nang nangyari. Niwala ka sa akin. Totoo sinasabi ko. Goodbye, everyone. Nasa mga manonood, diba? Bye. Wait, Marivic Villar, thank you for watching. My classmate, my friend, may kababayan, may kababata, diba, no? Sige po, salamat.